doon po sa mga aligasyon tungkol po sa mga SAL-N issues na ito. Doon po sa mga aligasyon po ng umano ay hindi maipaliwanag na yaman, diyan ho, ma'am, talaga pwede na pong umiral ang poder ho ng komite para mismo mga bank records na ito vis-a-vis the bank secrecy law, gagaya po sa impeachment court, pwede na pong manaig ang poder ng komite ho I dito sa pagsusupina ng mga ganon? I believe yes, Madam Ted, no? Mhm. Kasi if we will look into the provisions of the bank secrecy law and other related laws, ang sinasabi dyan, the exception to the protection that is provided by the bank secrecy law is during impeachment cases or impeachment proceedings. The law is silent whether it refers to the Justice Committee or to the Senate trial. And we should be reminded by our principle in statutory construction. When the law does not provide, we should not provide. When the law does not distinguish, we should not distinguish. And by impeachment proceeding, by impeachment case, that includes the proceeding that is happening before the House of Representatives through the Justice Committee. Opo, opo. And in case po na naman, ito'y questionin po ng panig po ni VP Sara, yan po ay kanilang karapatan na naman kung sakasakali Yes, po. definitely. As a matter of fact, they can go to the Supreme Court at any stage of the proceeding at karapatan nila yan. We cannot do anything about that. But we are hopeful and positive that with the degree of caution that we are exercising today, including all the justice members, I hope that the Supreme Court this time will uphold the impeachment proceedings. Okay. Ma'am, yung pong mga testimonya ng mga testigo po dito, no? Yung pong usapin ng kanilang seguridad. Kasi po malaking bagay yan, no? Yung lakas na loob ng mga testigo po dito kung sakasakali. Ang komite ho ba may poder din tungkol po sa pagbibigay sa kanila ng seguridad dito? I think yes, Ted. As a matter of fact, we've done that before during the Quadcom investigations and even, I think, during the good government inquiry also, no? Na if there is a motion coming from the complainant at na-substantiate nila yung threat or danger which is posed to the life of the possible witness or the witness in this impeachment complaint, we will be acting on that motion in a way that we will be bringing to the custody of the witness. Like, for example, in the case of Ramil Madriaga, from the BJMP to the HREP, but that is, of course, with the consent of the concerned agency, which is the BJMP. Opo, opo. And again, ano po, subject to the approval nga po sa mayorya ng mga miyembro ng komite. So kapag pinag-usapan natin dito ang testigo, pati po mga dokumento, pati po yung mga dokumento na actual na sinumite ng Office of the Vice President o maging sa tanggapan po ng DepEd doon sa mga pinaggastusan ng confidential fund at yung mga kontrata doon sa mga safe houses. Doon po sa mga pangalan, sa mga voucher na tumanggap po ng pera ng gobyerno, yun po, maisusubpi na po nyo yan. At sa usapin po ng paglalantad sa publiko, kasi po ito'y public hearing, paano kaya yon? Yes, we can issue subpoena duces tecum in as far as the COA documents are concerned, no? And for purposes of authentication, we can subpoena as well whoever is the custodian of this COA documents, for them to identify before the Justice Committee that they are genuine documents of the Commissioner Audit. Paano po ninyo, ma'am, ito bang hearing na ito ay talagang all the way magiging publiko, meaning live stream po ito? Sa usapin po noong halimbawa dumating ang pagkakataon, ito naman theoretical po, na yung piatos, no? Sino ba siya? Oo, yung dokumento ng ito. And then yung sinasabi na pag sinupinan nyo yung tao na nag-submit nito, yung mga pagpapapirma sa mga voucher na ito, paano kaya? Will that be made public, ma'am? Yes, definitely, Madam Ted, no? The entire proceeding will be
will be publicly available. I mean, it will be watched. It can be watched by the public, no? Sapagkat this is a public hearing and the public has the right to know whatever is happening in the Justice Committee. And as far as our impeachment proceeding is concerned. So yes, kung masasaksihan ba ng mga Pilipino itong pagharap ng mga testigo ito, definitely they will. Opo. Yung paglalantad po ng mga bank statement din, ma'am, yan po ay maisa sa publiko kung sakasakali po. Most especially the presentation of these bank documents sapagkat these are very delicate matter, no? And it is really our intention to share that to all the Filipino people. Kung ano man ang makikita nating ebidensya. Sabay-sabay po nating makikita kung ano mang ebidensya ang i-offer sa atin ng mga complainants. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!